araw po sa mga dinadaanan ng video na to. Ang video na to ay bilang pagpapaliwanag sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Mateo 11:28 hanggang 30, kung saan ganito po ang pagkakasabi niya: lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, pagkat pagpapahingahin ko kayo. Gamitin nyo ang aking pamatok, tanggapin nyo ang aking itinuturo, matatagpuan nyo sa akin ang kapahingahan, pagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Madaling gamitin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ito po, ipaliliwanag ko po sa inyo na sana makatulong, maintindihan nyo at bakit dapat nyong tanggapin at paniwalaan, lalo na po doon sa mga taong nahihirapan sa dami ng problema nila, may karamdaman, hindi na po makakatulog sa kaiisip ng mga suliranin nila sa buhay. Paulit-ulit, maraming may sakit, maraming problema sa pinansyal, sa relasyon sa pamilya, sa marami pang bagay. Lahat po ng pinakamabigat na problema, sabihin nyo na, pagsamasamahin nyo na. Ang sabi po ng Panginoon, isa lang po ang gagawin nyo: lumapit kayo sa Kanya. In a matter of minutes, yung problema mo na daladala mo sa mahabang panahon ay hindi pala problema. At hindi dapat siya pala ipagpasalamat kung gagamitin mo yung pamatok ng ating Panginoon sa Kristo at tatanggapin mo ang aral na itinuturo niya. Imagine mo, hirap na hirap ka sa mahabang panahon. Kung kikilalanin mo pala si Kristo at tatanggapin mo yung aral niya at gagamitin mo yung pamatok niya, sinasabi niya gamitin mo dahil madaling gamitin ang kanyang pamatok, wala ka palang problema sa loob lang ng ilang minuto. Kilalanin mo po si Kristo. Yung problema mo na dinadala mong pilit sa mahabang panahon na hindi mo naman nasusolusyonan, samantalang pupuntahan mo lang para si Kristo, mawawala pala yung problema mo, magagaan ang buhay mo. Hindi po sinabi ng Diyos na mawawala ang problema mo, pero ang sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, magaan ang ibinibigay kong pasanin sa iyo. Ano po ba yung pamatok? Yung pamatok po, yung sapin na iniligay sa balikat. Halimbawa po, meron po kayong bubuhatin. May kawayan na binubuhat. Minsan may sa taho. Pag binuhat mo ng direct sa'yo, walang pamatok. Yung pamatok po, yung sapin na nilalagay sa balikat para hindi mo masakit. Buhatin yung kung ano man ang pinapasan mo, yun po yung pamatok na sinasabi ng Panginoon si Kristo, which is doon po ina-attach ng Panginoong Jesucristo yung mga turo niya at salita na gamitin mo, ilagay mo sa balikat yung tinuturo sa iyong aral. Yun po yung pamatok. At pag nilagay mo yun, yung binubuhat mong mabigat nang walang pamatok,
pag nilagay mo yung sa balikat mo yung yung pamato na sinasabi ng Panginoon sa Kristo, magaan pala, hindi ka pala mahihirapan, gagaan. At ito po, hindi po sinabi ng Panginoon sa Kristo na aalisin niya ang problema sa iyo. Nandiyan po yan. Hindi po basta-basta maalis, pero ang term na ginamit niya ay pagpapahingahin. Ibig sabihin, hindi ka na mahihirapan. So once na lumapit ka sa ating Panginoong Kristo at tanggapin mo ang kanyang itinuturo. Ano po ba ibig sabihin ng magaan? Sasampol ko po sa iyo. Yung problema mo na napakabigat, pagka sinabi pong magaan, may problema. Pero pag sinabi pong magaan, para ka na rin walang problema. Halimbawa, may bit-bit ka mga gamit, mabigat yan, mabigat. Pero pag bit-bit mong problema, gamit is magaan, para po walang problema. Ganun po isinasalarawan ng Panginoon si Kristo, yung mga problema mo hindi totally mawawala instantly, pero gagaan. Magkakaroon ka ng pahingahan, hindi ka mahihirapan kung kikilalanin mo ang Panginoon sa Kristo, tatanggapin mo yung tinuturo niya, at magkakaroon ka ng kapahingahan. Ano yung araw-araw mo, gabi-gabi mong iniisip na hindi ka makatulog sa dami ng problema mo dahil may karamdaman ka, punta mo si Kristo at kilalanin. At doon, in a matter of minutes, mawawala ang nagaan ng iyong pasanin. Bakit po ba natin dapat paniwalaan ang Panginoong Kristo sa sinabi niya na pag lumapit ka sa Kanya, gagaan ang problema ang iyong pasanin? Bakit po? Ito po ang isa sa dapat niyang tandaan kung bakit dapat paniwalaan si Kristo, na lumapit ka lang, gagaan na yung problema mo. Ito po ang dahilan kung bakit dapat kayo maniwala. Tumingin po kayo sa paligid nyo. Alam nyo po, kung makikita nyo po yung paligid nyo, yan po lahat na nakikita nyo sa paligid nyo ay nakapaloob at nakapatong sa mundo. Gano'n po makalaki ang mundo? Nakikita nyo po gano'n kalaki ang mundo? Kung kumpara doon sa problema mo, ang mundo po, gawa po ng Diyos yan. May control po ang Diyos dyan. Kung ang problema mo, ikukumpara mo doon sa kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya yung mundo, bakit hindi nyo paniniwalaan ang sinabi ng Diyos na lumapit kayo sa akin at pagpapahingain ko kayo? Kung nakita mo ang mundo, laki ha, ito para yung lalo kang huwag magduda sa sinabi ng Panginoon sa Kristo at paniwalaan mo, tumingin ka po sa araw. Nakikita niyo po ang araw kung gaano kalaki. Pag-aari rin po ng Diyos yan, ilawarin po ng Diyos yan. Kukumpara mo sa problema mo na napakasimple sa Diyos, kaya niya sinabing lumapit ka sa akin at pagpapahingain ko. Ba't di mo paniniwalaan? Isa pa ha, kung nakikita mo ang buwan, Diyos nila may gawa niyan, na kukumpara mo doon sa problema mo na pinapasa mo araw-araw, na nagsasabi siya na lumapit ka sa akin at pagpapahingain kita. Di ba? Anong doubt? Okay, nakita nyo na. Mundo, araw, buwan, gawa ng
Diyos kukumpara sa problema mo. Tignan mo pa, ang mga bituin, ilan po yan? Gaano kalaki po yan? Yan din po ay pag-aari ng Diyos. Siya po ang gumawa niyan. Ikukumpara mo doon sa problema mo. Hindi ka ba mapapayalan, hindi ka ba maniniwala doon sa sinabi niya sa iyo na lumapit ka sa akin at pagpapahingahin kita. Ganun po kasimple. Gagawin nyo, hirap ka na. Lalapit ka lang sa Diyos. Wala ka lang problema. Pagpapahingahin ka niya. At hindi ka pa rin nakontento, ibibigay ko po isa. Tingnan niyo po ang kalawakan, ang langit. Gaano po kalaki yan. Pag-aari po ng Diyos yan at gawa ng Diyos. Ikukumpara mo sa problema mo na siya nagsasabi na lumapit ka sa akin at pagpapahingain ko kayo. Bakit hindi ka lalapit? Nandun na yung kapahingahan. Gusto mo pa ba yung hirap na hirap ka kaysa lumapit ka sa Diyos na nakita mo yung kalawakan, yung langit, gaano kalaki yan, gawa ng Diyos yan, pag-aari ng Diyos yan, may control sa dyan. Bakit hindi mo papaniwalaan yung sinabi ng Diyos na lumapit ka sa akin at pagpapahingahin kita? Patutunayan ko po sa inyo na lahat yan may control ang Diyos sa simula pa lang. Saan? Kung nabasa niyo po sa Biblia nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, yung tala po, yung liwanag po ng tala, nakarekta po doon kung saan ipinapanganak ang Panginoong Jesucristo. Diba? Control pa rin ng Diyos Ama yung tala para liwanagan lang si Kristo. Okay. May saan pa po doon po sa ibang istorya sa Bible na ganito, yung sinasabi niyang maglalaho ang langit at lupa, ngunit hindi ang aking salita. It means may control din po ang Diyos sa langit at sa lupa. Control niya yan. Alam niya kung kailan niya aalisin at kailan niya panalalatihin. Doon po makikita na kapangyarihan ng Diyos. Di ba po? Siya ang may-ari ng langit at lupa. Ngayon, sinasabi niya sa iyo na lumapit ka sa Kanya at pagpapahingayin mo sa Kanya, nagdududa ka pa. Ano ba yung problema mo kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Uulitin sa iyo, ha? Tignan mo ang langit. Napakalaki po niyan. Control po ng Diyos lahat yan. Magdududa ka pa ba sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na pag lumapit ka sa Kanya, pagpapahingayin ka niya? Maraming salamat po. Sana po ang video na to i-share nyo o mag-comment kayo kung mali ang may nasabi ako rito, para ho makatulong doon sa mga taong nahihirapan. Nasa huling stress na po tayo ng mundo. Kailangan na po na makilala ang Panginoon sa mundo. Kaya po lumapit na kayo sa Diyos at enjoyin nyo po yung sinasabi ng Diyos, kasi meron po siyang mga sinasabi na mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kaya po kilalanin niyo po ang Diyos. Ang Diyos po hindi lang po dinadasalan, may ibinibigay po ang Diyos sa mga taong nakikinig, naniniwala, sumusunod at gumagawa ng Kanyang utos. Kaya i-share niyo po ito sa mga taong nahihirapan at mag-comment po kayo para ho makatulong sa kanila. Imagine niyo yung buhay mo na napakagulo, hirap na hirap, at patang-pata na ang katawan mo, mawawala sa loob lang ng ilang minuto.
sa paglapit mo sa Panginoon. Kaya huwag kalilimutan, sino ka man, inaasang ka man, huwag matakot. Si Jesus ang bahala sa iyo pagkat mahal ka niya. Amen.